Hello po sir, been watching your videos po. Dati po akong guro sa DepEd pero nag-resign na po ako. Gusto ko lang pong itanong, may makukuha po kaya akong benefits sa pag-ibig since 6 years na po ng contribution ko sa kanila nung pag-resign ko. Wala po akong loan sa kanila, thank you so much. So ang case na ito mga master ay isang guro na nag-resign na from DepEd. 6 years yung kanya naging contribution sa Pag-ibig Fund bago po siya nag-resign. So ang tanong ngayon, pwede ba o mayroon ba siya makukuhang benepisyo mula sa Pag-ibig Fund? Okay? Ang Pag-ibig Fund mga master, kahit nga po tayo ay hindi na po in service, ay pwede naman po tayo mag-contribute sa kanila, no, bilang maybe as self-employed, voluntary or whatever. Yung contribution kasi natin sa Pag-ibig Fund ay parang savings na rin po natin yun, no, at kumikita pa ito through dividend. Pero may mga instances kung saan ay pwedeng ma-withdraw yung atin pong total na contribution mula po sa Pag-ibig Fund. Tinutukoy po natin dito yung inyo pong personal na contribution plus contribution ng inyong employer plus anuman pong dividends na nakuha nito, na earn ng inyo pong savings. Ito po yung mga instances na pwede po mag-withdraw ng Pag-ibig regular savings. No, ito po yung mga grounds. Unang-una ay membership maturity after 20 years equivalent to 240 monthly contributions. So yung maturity ng Pag-ibig savings natin, contribution, 20 years, no? Yung 15 years is optional withdrawal po yung tawag nila doon. Pero kapag 20 years na talaga, 240 monthly contributions, membership maturity at talaga pong ibibigay sa inyo yung maturity value, no, kapag umabot na kayo ng 240 months. Of course, ibabawas po doon yun pong nauna po ninyong withdrawal kung nag-avail kayo doon sa optional. And ibabawas din po yung loan ninyo, of course, para maibigay yung maturity ng inyong savings, tapos membership, tapos wala na kayong maging utang sa kanila. Pangalawang instances, ito pong retirement, no? Upon retirement ay binibigay ng Pag-ibig yung total ng halaga na naipon ninyo sa kanila. Kasi nga po itong Pag-ibig Fund, unlike GSIS, sila ay wala ng obligasyon sa inyo kapag kayo ay nagretiro na. Kaya ibibigay nila sa inyo yung inyong pera na naipon doon sa Pag-ibig Fund. No, kabaliktaran po, hindi po siya katulad sa GSIS kung saan ay doon pa magsisimula yung kanilang responsibility talaga sa inyo kapag kayo ay nag-retire na, no, kasi sila yung nagbibigay ng pensyon. And another instances kung kailan ay pwede po ma-withdraw itong atin pong membership, no, savings doon sa Pag-ibig Fund. Ito pong separation from service due to health reasons. So talaga nga pong kapag health reasons ay talaga po nangangailangan po yan ng pera. Kaya si Pag-ibig ay hindi po sila magdadalawang isip, no, na i-hold pa yung inyong pera sa kanila. Yung naipon po ninyo ay ibibigay nila kapag you are separated from service due to health reasons. Tapos nandito din po yung permanent departure from the country. Of course, wala na po yung Pag-ibig Fund doon sa US o sa ibang bansa. So ibibigay po nila yon sa inyo, no, yung inyo pong naipon sa kanila kapag ikaw ay na permanent departure from the country. Nandito din po yung permanent and total disability or insanity, no. So sa GSIS meron din po tayong disability benefits, no. Kapag nag-avail kayo o nagkaroon kayo ng total disability or insanity, ay permanent pa naman, talagang ibibigay na ni Pag-ibig sa inyo yung inyo pong naipon na pera. Dagdag pa dyan sa mga instances na yan mga master ay ang critical illness of the member or any immediate family member as certified by a licensed physician. So critical illness, pwede po yung baging basihan para ibigay ni Pag-ibig sa inyo ang inyo pong savings sa kanila. At lastly, member's death, yung pagkamatay ni membro mismo ng Pag-ibig, in which case the member's legal heirs will receive his or her total Pag-ibig regular savings
plus an additional cash benefit of not more than 6,000 pesos kapag namatay si GSC Pag-ibig Fund member. So ito po yung mga identified circumstances ng Pag-ibig Fund na kapag nangyari po ito ay ibibigay po nila, no, or pwede pong ma-withdraw from Pag-ibig Fund yung total ng naipon po ninyo na savings mula po sa kanila. Again, ang tinutukoy natin dyan na savings, mga master, ay yun pong naging contribution ninyo simula po noong una na kayo ay naging miyembro, plus naging share din ng inyo pong employer, kasi employee-employer talaga yun, no? At yung din dividend na earn ng inyo pong pera. Tandaan po natin na dito po sa Pag-ibig Fund, anuman pong kinikita sa loob ng isang taon, at least 70% nito ay dapat paghati-hatian ng lahat ng mga miyembro. So of course, kung napakalaki po na kinikita ng Pag-ibig Fund, at least 70% po dyan ay paghati-hatian ng mga miyembro. Kung malaki na po yung inyo po naging savings na para bang share capital ninyo sa Pag-ibig Fund, ay medyo mas mataas din ang makukuha ninyong dividend. So ganyan po, no? Para po itong isang kooperatiba na kung saan tayo ay nagbibigay ng atin pong membership, no? Yung capital, no? Yung atin pong capital doon sa, or shares doon po sa isang co-op. Tapos ano man pong kinikita, 70% pinaghati-hatian ng mga miyembro depende sa halaga ng kanilang share. So ganyan din po ang nangyayari sa Pag-ibig. So as I said kanina, ang Pag-ibig Fund ay wala pong binibigay na pensyon sa kanya pong mga miyembro, kaya ay talaga pong binibigay sa inyo, binabalik sa inyo yung naipon ninyong pera kapag kayo po ay nag-retire na or umabot po doon sa mga nabanggit natin kanina na mga circumstansya. So, yun po mga master, yung maging basihan ng Pag-ibig Fund. Siguro kung mayroon pa kayong mga very specific na mga situations kung saan pwede ba itong ma-identify as total disability, or pwede ba itong ma-identify as a critical illness or whatever, yun po ay pwede pong ma-identify ni Pag-ibig mismo, no? Tayo po ay hindi makakasagot diyan. Tanging si Pag-ibig po yung pwedeng magsabi na itong nararamdaman ninyo ay pwedeng mag-qualify as critical illness, kaya pwede na maibigay yung inyong pong savings. So pwede din po ninyo lapitan ang pinakamalapit na Pag-ibig Fund office para makipag-ugnayan sa kanila at ma-refer sa kanila ang inyong pong sitwasyon para malaman din po ninyo kung ano po yung magiging pwedeng aksyon na inyo pong gagawin para makuha ang inyong savings mula sa Pag-ibig Fund. So yun po, sana po nagpagbigay tayo ng kaunting impormasyon particular sa mga miyembro ng Pag-ibig Fund.